Nagmarcha po sa harap ng Camp Aguinaldo ang mga retiradong opisyal ng militar at iba't ibang sektor para ipalawagan ang pagtatapos ng sistematikong korupsyon. Kasabay nito ang panawagan para sa pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na anilay simula pa lang ng mas malawak na pagkilos sa kalsada. Narito ang balita. Kasabay ng pagunita ng ika-53 anibersaryo ng martial law, nag-init ang kilos protesta sa Camp Aguinaldo. Pinangunahan ito ng mga retiradong opisyal ng militar na sabay-sabay na nawagan na tapusin ang katiwalian at papanugutin ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Yan ang sigaw ng mga nagprotesta sa harap ng AFP General Headquarters sa Quezon City. Bahagi yan ng mas malawak na pagkilos laban sa mga anomalya sa mga flood control project ng Administrasyong Marcos Jr. Sumiklab ang damdamin ng mga nagprotesta mula sa malalakas na sigawan hanggang sa paghihikayat ng busina mula sa mga motorista bilang tanda ng pagkakaisa. Kasama sa mga nanguna sa aktibidad ang United People's Initiative, isang koalisyon ng kabataan, transport sector, simbahan, mga retiradong militar at komunidad ng Muslim at iba't ibang people's movements. Layunin nilang kalampagin ang pamahalaan sa isyu ng talamak at sistematikong korupsyon sa gitna ng investigasyon ng Senado at Kamara sa kontrobersyal na mga proyekto ng gobyerno. Ang layunin namin, tuldukan ang korupsyon. Tuldukan ang korupsyon, tuldukan ang magnanakaw, ang presidente. Dapat aminin niya na siya ang may kasalanan sa nangyari sa ating bansa. Ang korupsyon, siya ang utak ng pagnanakaw. Tatapusin natin ngayon! Marcos resign! Matagal na namin hinintay ito. Ito na ang tamang panahon, timing! Lumabas na kayo! Bilang isang Pilipino, magsama-sama tayo. Anumang grupo natin, magsama-sama tayo para sa ating kababayan, para sa ating mga apo. Kabilang sa mga nakisa sa protesta ay ang mga political vlogger na nanawagan na kailangan tanggalin ang ugat ng problema sa Pilipinas at panahon ng lumabas sa kalsada at magmarsya para iparating ang mensahe ng mga ordinaryong mamamayan. Mas pinili rin nila ang mapayapang protesta para iparating ang kanilang saloobin. Ang mga contractor ay pinakamababa na na player dito sa korupsyon na ito. Ang problema sa ating natin ngayon sa ating gobyerno ay ang sistematikong korupsyon. Ang mga contractors hindi yan nakakapangurap kung walang nagpupunta sa kanila yung mga tao sa House of Representatives. Tayo ay lumalaban, hindi na po paupo, hindi na social media kasi hindi natatakot ang mga politikong ito